Alright, a blessed day sa ating lahat. Magandang buhay. Kung nasa manlupalop ka ng mundo. Yan. Ako ulit si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. So, kung first time ka dito, welcome na welcome ka dito sa ating fellowship. If hindi naman, welcome again. No? Kung ikaw naman ay tinag lang dyan sa comment section or baka napadaan to sa feed mo or baka napadaan to sa story mo, no? Welcome ka din dito. No? So bakit nga ba natin ito ginagawa? We've been doing this consistently for the past 4 years. 4 years ba? Magti 3 years na pala. Grabe, no? We've been doing this since the pandemic times, lockdown. Pero sobrang nakaka-bless lang that we're growing, no? Na kasi ito, you can replay this, 'di ba? Pwede mo panoorin sa YouTube, pwede mo panoorin dito sa Facebook. Kung nasa ibang time zone ka, pwede mong balikan. Kaya napakaganda. And we will go deeper with the Word of God because, of course, no matter what we face in life, God is the answer. He wants us to turn to Him. And alam nyo ba, bawat isa sa atin, no, it is really important to God. No? Really matters to God. Ganun ka-amazing si Lord, no, na gusto niyang nai-involve sa mga buhay natin. But of course, kung ikaw yung tao na, paano ba ako magkakaroon ng relationship kay God? No? Paano nga ba ako magkakaroon ng paano ba yung intimate, no? Yung tipong kilala ko siya, ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya, saan siya naiinis, di ba? Parang pagjojowa lang, di ba? Pero yun talaga yun eh. But it's a challenge, di ba? Kapag hindi natin alam na paano ba yun? Eh, hindi naman natin siya nakikita, hindi natin siya nahahawakan, no? So, it's really a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay. But still, kaya tayo may ganitong community, kaya may ganito tayong fellowship, no? Kasi that's God's way of saying, come, talk with me. Kaya kung ikaw ay natag, ikaw ay nasenda ng link, kung ikaw ay talagang minention dyan sa ating comment section, Jesus made the way for that to happen. No? Siya ang nag-invite sa'yo dito. So just be intentional, stick with it, and get around others who can help you. And above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Grabe, no? Our great God cares about you so much that He invites you to take steps, baby steps, to get to know Him more intimately. And no specific religion, just pure relationship with God. Wow! Alright. And syempre, we always begin this with our grateful Genesis or grateful beginning. You know? So, anong ba yung mga pinagpapasalamat mo as we close 2024? Grabe, ilang days na lang. But pwede mo i-comment dyan, pwede mo i-chat dyan kung ano yung mga pinagpapasalamat mo. We'll be happy to read that and pray for you, no? Ako, grabe lang yung breakthrough sa buhay ko, no? Kasi I started talaga yung walk ko last May. Then right now, talagang punong-puno, sunod-sunod, no? Siksik-liglig nag-uumapaw talaga ang pagpapala ng Diyos. Kasi doon talaga when you obey God, doon na siya talaga nagsisimula 'Di ba? May mga part na ipuprune siya, merong part na mga tatanggalin siya, but kaya niya tinanggal yun because may gusto siyang ipalit na mas maganda. Ayan, 'di ba? And syempre, pinagpapasalamat ko din the gift of time. Grabe, despite of our busy schedules, holiday schedules, no, talagang kaliwat kanan na kaganapan, no, but God gave us time, no, talaga para ma-accommodate lahat, 'di ba? Wala tayong mapalagpas. And I'm really grateful to God for the gift of life because nandito tayo, nagkikita-kita tayo, no? Kung hindi tayo nagkikita-kita, nasaan ka? But God has purpose, no? Each one of us has purpose in our lives. The mere fact na napapanood mo to at talagang buhay ka pa hanggang ngayon, grabe, dapat pinagpapasalamat mo yan. Kasi di natin hawak ang bukas. Di ba? Hindi mo alam kung magigising ka pa. Hindi mo alam kung mamumulat mo pa yung mata mo. But thank you, Lord, kasi God has a purpose for you, kapatid, no? Kaya kung ikaw, breakthrough yan. Akala mo kasi, ay, wala akong blessing. Wala nangyari sa akin. Alam mo ba, the mere fact na nandito ka, November 17, breakthrough yan, kapatid.
'Di ba? Ang daming hindi umabot ngayong November, 'di ba? So God has purpose for you, 'di ba? To be assured with that. And I'm really grateful for the gift of technology. Grabe, no? Na nagsasama-sama pa rin tayo kahit online, o 'di ba? Yan ang kagandahan ng technology, 'di ba? So we might as well take advantage of it. I'm grateful for the gift of community, 'di ba? The gift of brotherhood, the gift of grabe friendship, 'di ba? The gift of family. No, I'm grateful sa ulam namin kanina. Ang sarap, bangus, 'di ba? So, yung mga bagay na pinagpapasalamat mo dapat, 'di ba? Nakakain tayo ng masarap. I'm grateful na palinis ko yung laptop ko. Grabe, sobrang tagal. I'm grateful na grabe, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat, no? I'm grateful for each one of you. Lalo na ikaw na nanonood dito, na lagi ka nang nakasubaybay dito. I'm really grateful for your life. Kasi dito pa lang na nanonood ka dito, no, I really know that you're really seeking that intimate relationship with God, and you really want the peace of God with you, no? And of course, kung may mga pagpapasalamat ka pa, pwede mong i-comment dyan ulit at pwede mong i-chat. Will be happy to read that and pray for you. Alright? So, our spiritual gathering entitled Progressing in All Areas of Life, Part 2. Yes, Part 2 na po ito. No? So, kung hindi mo napanood yung Part 1, yan, pwede mo balikan. Nasa timeline ko lang yan. Or nasa YouTube din tayo. Okay? So, hindi ko na para patagalin pa. Let's welcome our pastor all the way from Bacolod. Kahit sobrang busy, gumagawa ng paraan. Grabe yan, no? Grabe commitment. So, let's welcome Pastor Ralph Dulmon. Hello, Pastor. Good Magandang evening buhay po sa po. lahat. Welcome sa ating spiritual gathering today. So, good evening, good afternoon, and good morning sa lahat ng mga taong nanonood everywhere, anywhere in the world. So, let us start with a prayer. Let us start. Lord, we pray that you give us wisdom as we discuss things, oh God, as we learn from your word and even learn from other areas of life that can help us personally and also can empower us to help out and to assist others in their burden. Lord, empower us to make disciples. Empower us to be a people helper. Empower us to be Christ-like towards others. And even empower us to carry each other's burden. And all this we ask, Lord, that you teach us today. In Jesus' name, amen. So welcome. This is the part 2 of our lesson about progressing in all areas of life. So hindi lang about spiritual life natin, but we'll talk on every area, no? Body, health, physical man yan, mental, psychological, and other things that we need to learn and to be aware of, no? So, as I review lang, last Sunday we talked about awareness, no? Kung ano ba talaga yung mga nag-hold sa atin that we cannot move forward, aware of our traumas, aware of our childhood experiences, maganda at hindi maganda. So, awareness yon. By the help of the Spirit, He can guide us to be more aware and also to evaluate ourselves, no? So that we can accept yung mga nangyari sa atin by doing something. Kung kailangan harapin natin. Kasi yung mga unfinished business natin in the past, no, if we're not aware and we will not accept it, we will not do something, no, hindi yan masusolve by running away. So, awareness, acceptance, alteration or i-alter natin sa tulong pa rin ng Panginoon yan, siyempre through the Holy Spirit. And good news lang, Jesus is the one who can change us. Anyone who is in Christ, he is a new creature or he is a new creation. The old has gone, the new has come. And lastly, last week, we also talked about altitude, yung pag-soar high natin because naging aware tayo, in-accept natin kung anong dapat baguhin, binago natin sa tulong ng Panginoon. Si Lord mismo nagbago sa atin as we submit to Him. And altitude, by the power of God, by the transforming and saving power of God,
He can lift us up as we humble ourselves before Him. So yun lang. So sa part 2 natin, this is more about on how to help others na. Ha? So we will again go to part 2 at ang pinaka-basis pa rin natin, Luke 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom, stature, and in favor with God, the Father, and men. Okay? So, sa lahat ng aspeto si Jesus, talagang he went through human processes at nag-improve siya sa lahat ng aspeto, all areas of life. So, kailangan nating puntahan na yung sa oops, na-advance ako, sorry. Okay. Doon tayo sa paano naman tayo mag-assist sa iba. Now, in the context of counseling, we should uh, use our listening skills, no? Kasi sa counseling, sabi nila, 90% ang pakikinig. At hindi lang pakikinig, active listening dapat. Pag sinabing active listening, hindi lang yung words ang pinapakinggan, kundi pati yung non-verbal, which is 50%. Pag kinumusta ko si Lawrence at sinabi ko, Lawrence, kamusta ka? Sinabi niya, okay lang. Pero yung boses hindi okay. So, non-verbal, nakita ko, nakayuko, hindi makatingin sa akin, hindi siya okay. 50%. Ang tone niya hindi akma sa sinabi niyang okay lang. So 35%. Ilan na yon? 85% na yon. At ang okay lang, nasa 15%, hindi yon okay. Kasi 85% based sa nonverbals at sa tone, hindi nga okay si Lawrence. Yun yung example ng pakikipag-usap sa tao. And also, pag nakikipag-usap tayo, dapat merong akmang layo. Hindi pwede sobrang layo, hindi rin sobrang lapit. Na parang kulang na lang mag-holding hands at mag-hug kayo. No. Give some space kasi lalo na kung you are talking to a girl and you are a boy, no? You are a guy. So dapat may boundary yan. Hindi pwedeng malapit. And when you are in a room na syempre hindi naman room na closed, talagang yung parang office, dapat nakatalikod yung kina-counseling mo or yung kino-coach mo or yung mini-mentor mo, nakatalikod siya sa door. Para habang umiiyak siya, pwede kasing umiyak siya, hindi siya madidisturb sa mga taong pumapasok. Ikaw dapat yung nakaharap sa door doon sa likuran ng mini-mentor mo. Okay? So, ganun dapat. Usually, hindi maiwasan sa mga disciple making natin, coaching natin, even sa business, no? Gulat nga ako sa inyo, di ba? Hindi lang business na nag-usapan, pati iyakan minsan, merong ganun, di ba? So when you talk to people, nakatalikod dapat yung kinakausap mo, mini-mentor mo, ina-assist mo, nakatalikod sa mga tao, nakatalikod sa door, nakatalikod sa window, para hindi sila ma-distract sa kanilang emotion, lalo na kung umiyak sila. At tayo bilang counselor or coach, hindi kasi tayo, wala tayong diploma sa counseling, coach tayo, life coach. Dapat, kung pwede lang, kung pwede, neutral tayo. Hindi tayo yung umiyak siya, mas malakas pa yung iyak mo sa kanya. Or may sinabi siyang something sa isang tao, nagkataon yung tao kilala mo. Galit siya sa taong yun, sinare niya sa'yo, tapos ikaw naman, kasi hindi ka neutral, hindi ka aware na dapat neutral ka, eh ginatungan mo pa. Ha, ginawa niya yon? Ay, oo nga, ginawa niya rin yan sa akin. So, hindi ka na neutral. You're not effective na to do counseling sa taong yan. Dapat neutral tayo. Hindi tayo makialam. Pero siyempre, dadamayan natin, mag-empathize tayo sa kanya, put ourselves in his shoes or her shoes. And that's, counseling. Basic ito So, also, nonverbal, tone, and content. Alam mo ba, pag ang tao nagkaroon na ng, sorry yung video ko. Okay, ang tao, pag nagkaroon na ng rapport sa iyo, usually yung content, tugma na sa sinasabi, sa action. Hindi na siya magsisinungaling sa iyo. Ibig sabihin,
yung non-verbal niya, yung tone niya, yung content niya, ano na, I mean, hindi na siya nagkukunwari, hindi na siya nagmamaskara. Talagang totoo na siya sa'yo. Hindi na 15% yung content, talagang 100% puro totoo na yung sinasabi niya. Yun yung ano naman, yung kagandahan pag yung kinakausap mo, kina-counseling mo, or kino-coach mo, mini-mentor mo, meron ng trust sa iyo. So, paano magkaroon ng trust ang taong yan? Lalo na kung twice pa lang kayo nag-meet, thrice. Mamaya, ma-discuss pa natin. Okay, again, as we counsel others, we should have 90% listening. And what kind of listening? Active listening. That even the posture, the eye contact, alam natin if something is wrong. Pag ang tao kumakausap sa'yo, pansinin nyo to, even sa business nyo, pag hindi pa yan ang tao willing sa'yo, usually close yung kanyang gestures. Close, ganon, kamay close, ah, hindi siya mapakali, parang nag-fidget yung mga fingers palagi. Close din yung kanyang paa, naka-D4 or naka-ganon. Basta close lahat. Close yung gesture. Non-verbal, 50%. Hindi siya welcoming sa'yo. Medyo may doubt pa siya sa sinasabi mo. Ganon din sa gospel. When you share the gospel at ang tao masyadong nakaganon or nakaganon or ayaw, ano yan, hindi pa yan open sa'yo. Dapat yung gestures niya, i-observe mo, kung medyo relax na siya, ibig sabihin, handa na siyang makinig sa'yo at handa na rin siya mag-open up sa'yo. Tandaan niyo yan ha, non-verbals, tone, content. Okay? So, those are the basic how to know a person. Even yung mga kinakagat yung daliri, sign of insecurity yan eh, sign of fear, or basta hindi siya mapakali sa ginagawa niya. Yon, may mga ano yun. Now, let's go to basic counseling. I will just, I've made it A, B, C, D, E, F, G para mas madaling tandaan. A to G lang to. Mabilis lang to. Okay. First, when you do a basic counseling, accountability is very important. Letter A, accountability. Find a mentor. Find a group whom you can share your problems na hindi ka i-judge agad. No? Find a safe space. It could be a person, it could be a group. And most of our churches, lalo na mga simbahan, siyempre, ideally, ang simbahan dapat is a safe space for people. Kasi a church is not an entertainment center eh. A church is a hospital, a church is a training ground, di ba? So, sa church dapat, number one, ang church dapat accountable sa mga taong nangangailangan ng wisdom, ng guidance. Okay? So, ang church dapat maasahan dito, accountable tayo sa isa't isa. And kahit yung mga leaders, dapat may above sa kanila na nagme-mentor. Hindi pwedeng ikaw leader, walang someone na nagme-mentor sa iyo. So find a friend, a Christian which is more maturing than you, a leader, a pastor, a small group leader. Find someone and be accountable. Pag sinabing be accountable, be willing na naging open ka sa taong yan. And ikaw din, bilang mentor, kung meron kang tinitrain or kina-counseling, please, accountability means you are really taking care of the person without hidden agenda. Lalo na kung boy to girl, guy to female, hindi pwedeng habang nagka-counseling ka na i-inlove ka sa kanya. Huwag kayo mag-counseling kung nag-i-inlaban kayo dalawa. Kung ikaw ang taong lalaki tapos may babae tapos na-inlove ka, i-refer mo siya sa iba. Hindi pwede. Magiging bias ka. Kasi mahal mo siya eh. Hindi na yung counseling hat yung wini-wear mo. You're you're a lover, not a counselor anymore. Okay? Accountability. And letter B, tandaan nyo to ha, A to G lang ito, will be boundary. Set counseling session. I-set talaga. Hindi pwedeng basta-basta na lang, kumare, wala sa schedule mo today, tapos biglang sinabi niya, Pastor, I need to talk to you. Tapos alas 2 ng madaling araw. Okay lang yon kung si Pastor talagang nagkataon,
magkasama kayo sa isang meeting or something, pwede yon. Nandyan lang din naman eh. Why not? Pero yung wala sa schedule, so better kung ikaw yung marunong na mag-counseling or mag-coaching sa tao, set mo ng schedule. Sabihin mo bukas, kasi meron akong schedule today. Bukas kita i-meet. Or next week kita i-meet. Okay pa ba? Okay ka pa ba? Kaya mo pa? So set a counseling schedule para magkaroon ng boundary din sa'yo at magkaroon ka ng pahinga. And also, set boundary means when you have a counseling, sa tingin mo, ilang oras dapat? Di ba? Some will have counseling session for 3 hours, 5 hours. Hindi counseling yon. As dapat may boundary din sa oras. Isang oras lang, pwede na yon. Kasi even isang tao lang makausap mo. Alam ni Lawrence to, daming kinakausap to eh. Nakakapagod, lalo na yung nakausap mo, may mabigat na problema. So dapat limit your counseling session or coaching session in 1 hour. 45 minutes, ipashare mo siya. 15 minutes, wrap up mo. Okay? Hindi pwedeng hanggang isang oras na siya pa rin na nagsasalita. Dapat i-wrap up mo na yan. 15 minutes or 10 minutes before 1 hour. Okay? And refer to professional help sa mga marurunong, sa psychologist, sa mga talagang merong certificate in counseling. Refer mo ang kausap mo kung meron siyang suicidal tendencies. Hindi ka pwede mag-handle ng taong gustong mag-suicide or nagsabi sa'yo, Pastor, gusto ko na ganito, ganyan. Lalo na kung hindi mo kaya or ikaw mismo nagta-transference ka, hindi mo kaya yung sinasabi niya sa'yo. So, i-refer mo siya. Pero kung kaya mo i-handle, then pwede mong i-handle. Okay? So, refer to professional ni help pag, again, sinasaktan sarili or nananakit ng iba. Okay? Also, sabi ko nga kanina, refer mo yung taong yan kung yan ay ayaw magpa-counseling sa'yo. Ang ginagawa niya is sinisiduce ka lang. Okay? Hindi ka pwedeng mag-counseling, Lawrence, sa babaeng in love sa'yo. I-refer mo sa iba. Boundary tawag doon. Okay? Ano yan? So, letter C, confidentiality. Yun. Kung anong shinare na problema ni Lawrence sa akin na yon. Naka-record yun. Okay? Hindi ko pwedeng i-share sa iba. Lalo na, para ma-record mo talaga, ilagay mo sa journal mo or ilagay mo sa computer mo, pero naka-folder at merong alias na name lang. Okay? Keep a record. Bakit kailangan mag-keep a record? Para pwede mong mapahinga yung heart mo at yung mind mo. Hindi manatili yung problemang shinare ni Lawrence sa akin sa aking utak. Okay? Nawawala yung video ko. Sige lang. Ayusin ko lang. Okay? So, hindi pwedeng hindi naka-record kasi lalo na kung marami kang kinakausap, Lawrence, at di mo nalista, saan ka magsisimula? Sa dami ng kinakausap mo, di ba? Hindi mo nalista, kahit nakabulit lang sana yung sinabi niya, anong sinabi niya last month, saan kayo nag-end, no? So sabihin mo, kuwari, ang ending ng story niyo is yung parents niya, gusto niyang makipagbate, period. So next time, pag-usap nyo, open mo lang yung journal mo or yung file mo sa computer or sa cellphone mo, then makikita mo doon na naka-record ano yung pinag-usapan niyo. So kakamustahin mo. Oh, kamusta na pala yung sinabi mo about your in-laws? Sabi mo hindi kayo but how are they? How are you now? Okay? Confidentiality, keep a record. And do not share uh, the information and private matters shared to you. Confidentiality. Okay. Huwag mo ring i-post sa Facebook yung pinag-usapan niyo, Lawrence, ha? Kunwari, yung parang, kunwari, parang hindi siya, pero yung pinost mo, gano'n. Hindi pwede yon. Counselor ka, mentor ka. Dapat doon yun sa notebook. At hindi dapat hindi dapat nandun na nanatili sa puso mo o sa utak mo yung problema ng ibang tao para ikaw maging more effective ka pa to help others. Hindi pwedeng hindi nakalista kasi pag nandito yan at nandito dito yan, nakatago sa heart mo, sa puso mo, sa isip mo, hindi ka makakatulog.
Pati ikaw na burden kasi meron ka ring sariling thought. Okay? Next, letter D. Develop listening skills na anong klase? Active listening. Sinabi ko na kanina, active listening. Lahat ng galaw, ang paa, gumagalaw-galaw ba? Yung tuhod, nagsiswing-swing ba or parang gumaganon-ganon, no? Yung tuhod minsan. Hindi rin yon comfortable yung taong yun. So, talagang tingnan mo lahat. Yung pagpasok pa lang sa door, meron akong mga youth noon, papasok pa lang sa bahay ko, yung shoulder nakababa na. Si Ma'am Sheila nagluluto, papasok. Ayun niya, Pastor, may problema ako. Oo nga eh, obvious nga eh. Yung shoulder mo nga nakababa eh. Pagpasok pa lang eh. Oh, kamusta? Kumain ka na ba? Dinner tayo. Ganun. So, develop. Doon pa lang pagpasok sa door, alam mo na may problema o wala. Gets niya? Active listening tawag doon. Okay, next. Letter E. Ito na yun. Empathy. Kailangan mong ilagay sarili mo sa kanyang shoes, sa kanyang experience. Pasukin mo yung kanyang world. Huwag kang puro verse agad. Huwag kang sabihin mo, kasi ayaw mong makinig. Pag-pray na lang kita. Baka hindi prayer ang kailangan for now. Okay? Prayer is good. Scripture verses are good. But, si Jesus nga, hindi biglang verse ang sinasabi, no? Kay Simon Peter, anong ginawa niya? Sinamahan niya munang mag-fishing. Di ba? Yung babae na maraming kinakasama, 5 ang kinakasama, nanghingi muna siya ng tubig. Wala siyang verse na sinabi agad. Hindi siya nag-pray agad. So, sundin natin yung style ni Jesus. Empathy. Okay? Empathy. Putting yourself inside the shoes of that person. And after mong malagay sarili mo, syempre, masasagap mo lahat ng sinabi niya, good or bad, mabibigatan ng heart mo, kailangan mo i-exit. Letter E pa rin to. Exit the problem. After the session, kailangan mong umexit. Kailangan na iwan doon sa journal ang lahat ng sinabi niya. Okay? Or sa computer mo nga, or sa cellphone note mo. Okay? So, dapat confidential. Itago nyo kung pwedeng may kandado yung folder sa sa file sa desktop mo, nakakandado yan dapat. Okay? Para confidential. So, after the session, what to do to exit the problem na nakuha mo sa kausap mo. Number 3 things you should tell yourself. I learned this from Miss A. Ali Nanggi, yung professional psychologist, no, na tumutulong din sa mga artista mag-counseling. I learned this. Sabi niya sa akin, how do you get out of the problem? Sabi ko, I don't know. How? Please help me. And in that 5-minute conversation with Miss A, Ali Nanggi, sa TV po, lumalabas po siya. Sabi niya, tell yourself, you are not God, you are not the savior of the world, and it's not your problem. Remind yourself, you are not God, you are not the savior of all the people, and you're just helping them, syempre. So, ano pa? It's not your problem. That's why nilalagay mo dun sa journal para ang problema niya dyan lang muna. Babasahin mo yan ulit pag may session pa na naman ulit sa kanya. Hindi dahil wala kang care, hindi yun. That's one way of putting boundaries para hindi mo madala yung problema mo sa marriage mo, sa parenting mo, di ba? Noon ako, alam ko yan. Pag meron akong narinig from the counseling na mabigat na emosyon, galit siya, pati ako nagagalit na pag uwi ko eh. Tumataas na rin boses ko sa mga anak ko, sa Ma'am Sheila. Buti na lang, no? Kailangan pala mag-exit sa problem. Okay, malapit na. Letter F, find your glimmers. Kasi minsan sa session mo, nagkakaroon ka rin ng trigger. Yung experience niya katulad sa'yo or similar sa'yo. Yung sinabi niya, nairita ka. So, natitrigger ka rin. So, you also find your glimmers every day. Dapat may glimmers ka rin. Ano ba? Noon, nung nasa Las Piñas ako, gusto ko yung mga goldfish na malaki yung mga tiyan, sa malaking aquarium. That's my glimmer. So dito sa Negros, palaging nagbo-brown out. Kaya hindi muna ako nag-aalaga ng ganun. Goldfish na malalaki yung tiyan, malalaki yung mata.
Yun yung glimmer ko. Ano pa? Riding my motorcycle, yung single ko. And also, coffee with my wife. Glimmer ko rin yun. Coffee. Kahit sa bahay. So, para ma-counter yung triggers natin. May isa pa akong tip. Pag ang trigger sa kausap mo ay sobrang lalim ng trigger sa puso mo kasi parang bumalik yung trauma mo at hindi pa pala, parang multo na na-realize mo hindi ka pa pala ayos, hindi pa naayos yung trauma mo, sa kausap mo na trigger ka, alam mong gagawin mo? I-refer mo agad, i-refer mo agad sa iba, lalo na sa ibang makakatulong sa kanya, sa professional na mga tao, sa mga counselors and psychologists. I-refer mo muna siya sa mga kakilala mo. Sabihan mo, pwede ba kitang i-refer mo na sa iba? Kasi medyo hindi rin ako okay sa mga sitwasyon ko ngayon. So, refer. So, part ka ng boundary. Di ba? So, lastly, bago ka kumausap sa isang tao, go to God. Go to God in prayer and read the Word of God for wisdom. Okay? Hindi pwedeng pupunta ka na lang basta-basta. No? Feeling mo si Superman ka, hindi. Before going to a person, before meeting up with a person face-to-face or online, ask God for help. Lord, tulungan mo ako na maging ma-assist ko tong taong to. Na makilala ka niya, ma-realize niya na kailangan niya talaga ikaw. Lord, tulungan niyo po siya, tulungan niyo rin. Okay? And read the Word of God every day and every night. Meditate upon it. So, yun ang ibig sabihin ng basic counseling skills. Now, again, ang iba inaaral ito ng matindihan. Ginawa ko lang na parang crash course. Mabilisan lang sa inyo. 30 minutes lang to. Pero sa iba, 1 taon, 2 taon inaaral. Ako, nire-review ko to palagi. This is not comprehensive. This is just an overview. Okay? There are a lot of things to talk about when you talk about counseling. There is about grief. There is about trauma management. There is reduction of your confusion or clarification of your direction. Daming iba-ibang klaseng approach. But these are just the overview that can help you. And mind you, 10 years ko nang nire-review ito since 2014. Itong basic na ito. And it really helped me, my marriage, and even other people. Okay? So again, sinabi ng isa, na-mention ko na to last week, ng isang research na true healing often involves a combination of spiritual wisdom, community support, and professional guidance. It could be a psychologist, pastor, or mentor, or spiritual leader mo sa church. Okay? So, pag sinabing spiritual wisdom, alam na natin yan. Galing yan kay God. Community support, yung church, yung small group, yung barkada mo na gina-guide ka, hindi yung barkada na mapapasama ka pa. So, these are the things that really help us in our journey to healing. And when we talk about spiritual wisdom, merong verse sa Bible na nagsasabi, pakibasa, Lawrence. Pakibasa. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, partial and sincere. Diba? So, ganun si Lord. Lalo na, galing sa kanyang wisdom. So, sa kanya tayo huhugot because ang wisdom ni Lord, pure, peace-loving, hindi yung gagatungan mo pa. Sige, yan pala ginawa ng asawa mo sa'yo. Kaya, sige, walwal tayo bukas. Sampalin mo siya, punta mo sa hindi. Peace-loving dapat. Considerate, submissive, full of mercy, and good fruit. You will know a person by its fruit, di ba? Impartial, hindi ka bias. Hindi ka pumapanig. Okay? Doon ka lang sa Panginoon, neutral ka. Hindi ka papanig sa Kanya, hindi ka papanig sa kabila. Sa Panginoon lang tayo papanig. And sincere. Pag totoong sincere ka, if you say you will meet that person, meet that person. The person will really know if you are really sincere
in leading him or assisting her or helping. Okay? So, galing pa rin sa kay God ang wisdom. That's why, sabi sa 3 John, ito yung pinaka-verse natin, 3 John, sulat ni John kay Gaius, fellow believer and elder and leader in the church. Sabi niya, Beloved, I pray that in all respect, in all areas of life, you may prosper and be in good health just as your soul prospers. So, hindi lang ang health. Hindi lang yung, okay, katawan mo, may muscle. How about your mental health? Baka sa sobrang muscle mo at abs mo dyan, yung mental health mo napaka-brittle and fragile. Okay? Dapat balance. Maganda yung katawan, maganda yung mental health, maganda yung soul, maganda yung spiritual growth natin. All areas of life. And this could only happen if we submit ourselves to God. And in due time, He will lift us up. And after experiencing that, we too will be used by God to lift others up by the help of the Holy Spirit. God bless you all. That's all for tonight. I hope you got a lot of lessons to be applied in your life, in your marriage, in your business, and even in disciple making for the glory of Jesus Christ. God bless you all. Ayun, grabe naman 'yan 'no. Napakagandang wisdom. Grabe parang ano ko, parang, nag-take ako ng course sa counseling. Right, thank you so much Pastor 'no, sa talagang walang sawang pagse-share 'no, ng mga knowledge mo. Alam mo isa 'yan sa mga na-appreciate ko kay Pastor Ralph kasi yung mga natututunan niya 'no, just like this one, grabe kung parang seminar na yung ano, kumbaga talagang babayaran mo 'to sa labas pero si Pastor Ralph 'no, talagang all out. And totoo 'no, na naituro niya na ito sa amin last time and sobrang big help lang din talaga kasi ito yung mga bagay na maa-apply mo not just, sa ano, kumbaga hindi lang sa negosyo, eh. Kumbaga ito ay maa-apply mo talaga sa buhay, 'di ba? Kasi itong mga counseling skills na 'to, these are the things na puwede mong mai-apply sa mga friends mo, 'di ba, o yung mga taong lumalapit sa'yo na ikaw yung kumbaga parang comfort zone nila, 'di ba, na sa iyo nag-o-open up, 'di ba, tiwala sila sa'yo. So, sobrang ganda 'no, tsaka ang galing 'no, may mnemonics. Mnemonics. A, B, C, D, E, F, G. Accountability. Alam mo, isa yan sa mga na-appreciate ko, lalong-lalo na nung nag-start ako ng Walk kay Lord, yung accountability. Because we are not designed to be alone. No? We are not designed para talagang mag-solo. 'Di ba? We're designed to be accountable to each other. With the community and also with your fellow believer. Baka kasi mamaya accountable ka, pero tropa-tropa lang. Kaya sabi ni Pastor kanina, 'di ba? Find mentors, find groups that can be a safe space, no? So ito yung mga tao o yung mga group of people na talagang safe zone mo, 'di ba? Na pwede ka mag-open up. Ang galing nga kanina rin nung nasa church ako, yun din ang discussion kasi it's on Ephesians 5 eh. Sabi na ano it's shameful talaga mag-open up ng mga sins natin. No? Lalong-lalo na yung mga nakakahiya naman talaga mag-open up 'di ba? For example, ano ba yung mga kasalanan, 'di ba? Sabi nga dito, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed because these are improper for God's holy people, 'di ba? So, baka pag sinabi natin sexual immorality, sabihin mo lang, ay wala naman po akong ginagawang masama. Sa ating nga mga lalaki, the mere fact na tingnan mo lang ang isang babae with lustful eyes, 'di ba? Kumbaga yung alam mo yung pangangabit, 'di ba? Kumabit ka or may kabit ka, 'di ba? The moment na ikaw tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, again with lustful eyes, para kang nangabit o para ka nang may kabit. Ganun siya. O 'di ba? So doon mo makikita na, oo nga no, ganun pala. Hindi pala, it doesn't mean that I didn't do the action is okay na, safe na ako. Pero yung mga tinginan palang ganun, di ba?
Grabe. Kaya yun din yung kagandahan na nagdi-deepen yung relationship natin kay God kasi nalalaman natin yung mga part na gano'n na okay yung pala yung ibig sabihin ni Lord para sa atin, no? Kaya nga sabi niya dito, it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. 'Di ba? But everything, ang galing nakakahiya naman daw talaga sabihin yung mga kasalanan mo. But it's the way to correct it. Kasi kung sasarilinin mo lang, hindi, nagbabago naman ako eh. Hindi. You really need to be accountable kung gusto mong magbago. 'Di ba? Kasi change starts there. 'Di ba? Kapag meron kang mentor or meron nag-guide sa iyo, na doon mo talaga ino-open up lahat para mabago siya talaga. Pero ang galing lang, ang good news naman dito, but everything exposed by the light becomes visible. And everything that is illuminated becomes a light. Oh, 'di ba? Yun naman ang good news. Kasi daw, kapag ikaw hindi mo kino-confess yung sins mo sa tao, no? So again pwede ka mag-confess kay Lord naman diretso. Pwede naman 'yun. But then again, if you really want, no, na talagang baguhin yung part na 'yon, yung makasalanang part na 'yon sa iyo, you need a mentor, you need a guide para makorek 'yun. So, kapag hindi mo siya kino-correct or kapag hindi ka nagko-confess to someone, you're not accountable to someone, ang galing ang galing nung analogy kanina. Dinescribe niya na parang yung ilaw, 'di ba, may ilaw. Kapag nakatalikod ka sa ilaw, anong nakikita mo? Anino mo, 'di ba? Shadows. So kapag hindi ka nagko-confess, lahat ng nakikita mo is mali. Yun pala yun, no? Yung mga shadow, yung darkness, no? Yun lang yung mga napapansin. But try mo humarap dun sa ilaw, 'di ba? Dun sa source ng light. 'Di ba? Maliwanag, oo, nakakasilaw, but then again, walang darkness. Ibig sabihin, doon na pumapasok yung blessing, yung correction. 'Di ba? Yung Holy Spirit na nagaguide ka na sa tama. Kaya nga tayo nagsisimula din with grateful Genesis or grateful beginning. 'Di ba? Na magandang practicein mo nga yan early in the morning. Hindi mo yan ginagawa at the end of the day. Ginagawa mo siya pagising mo pa lang. 'Di ba? Ang dami mo nang pinagpapasalamat. Trust me. Sa umpisa, napapansin mo lang yung mga malalaking bagay. Ay, grabe, na bless ako. 'Di ba? Pero habang tumatagal at you're practicing the attitude of gratitude, even the smallest of things, pinagpapasalamat mo na. 'Di ba? Ang galing, no? So, sobrang ganda nun. And boundary, tama, no? Kailangan talaga kapag hindi mo na kaya. 'Di ba? Or kailangan hindi all the time, 'di ba? Mag-set ka ng boundaries, no? And confidentiality, tama din, no? Na syempre, sa'yo nga in-open up So, huwag mo i-share sa iba. 'Di ba? And develop active listening. Ang galing din nun, no? Na-pick up ko yon. Active listening. So, pag sinabi palang active listening, ang dami siyang factor. Body language, tone, delivery, ano yung mga non-verbal cues niya. 'Di ba? So, ang dami pala, no? So, kung observant ka lang, mapapansin mo itong mga bagay-bagay na to, no? And syempre, empathy, no? Tama. You put yourself dun sa position niya. Baka kasi sa'yo, hindi mo pa siya naranasan or baka sa'yo, okay lang yon. But again, we have different, kumbaga iba-ibang approach natin sa sa challenge sa situation. Maaaring ikaw matibay ka na, grabe na mindset mo. Pero siya, hindi niya pa kaya, 'di ba? So, there's empathy. Then, ang pinakamahalaga doon, tama talaga, exit the problem. Kasi what if sobrang dami ng taong lumalapit sa'yo, ikaw ang safe space nila, lahat umaakyat sa'yo, lahat sa'yo nag-open up, lahat sa'yo bumabato ng concern, lahat sa'yo nagsasabi. Nakaka-stress yun. Alam mo yun? Na kahit wala ka namang problema, pero the mere fact kasi na nag-open up siya sa'yo, parang bit-bit mo na yung problema niya. So, nakaka-stress yun, di ba? But, again,
Kaya tinuturo din ni pastor para ma-handle mo siya ng tama. Kasi it doesn't mean naman na, ay, hindi na pala mag-open kay GL or kay kung kanina ka man accountable kasi nakakahiya, no? Na yung problema ko, sasabihin ko pa sa kanya, inabala ko pa siya. Hindi rin naman, no? We're not saying that. It's just that, para kapag ikaw din dumating ka sa time na ganun, no? Marunong kang i-handle yung ipinasa niya sa'yo. Kaya nga, ako I'm practicing that ever since na tinuro siya sa akin ni pastor, no? Na you write it down. No? Halimbawa, may nag-open up sa'yo, write it down. 'Di ba? Then, yung notebook na yon, ganun ang ginagawa ko At traditional kasi ako Notebook, sinusulat ko. So, after nung, pag-uusap namin or one-on-one, isasara ko na yung notebook. Nandun lang siya. Nandun lang sa notebook yung problema. Hindi ko na siya bit-bit. Kasi tama kapag hindi ka nag-exit dun sa problem, bit-bit mo siya kahit saan. 'Di ba na parang, uy, saya-saya ng araw mo, ganda ng gising mo, 'di ba? Tapos mamaya may tumawag sa iyo, may ganitong problema, may ganitong sitwasyon, blah 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 blah. Ayun, sira na rin yung araw mo kasi you didn't exit the problem. 'Di ba? Shinare niya lang naman sa iyo pero ikaw nasira din araw mo. No? So, you exit the problem, no? Then ito yung sinasabi last week, find your glimmers, no? Maging aware ka ano nagpapatrigger sa mga traumas mo or past mistakes mo, 'di ba? Na maaaring inaalala mo yung ginawa mo dati, 'di ba? Na para kang nako-convict or nako-condemn, no? So, kapag ganun, refer mo na siya sa iba. 'Di ba? Na ay hindi ko pa kaya i-handle 'yan kasi nanggaling din ako diyan, 'di ba? So, pwede 'yon, no? So, you ask for help. Sabi nga nung mentor ko, no? You ask for help not because you're weak. You ask for help because you want to remain strong. 'Di ba? So, yun talaga. And syempre lastly, go to God. Of course, go to God before helping others, no? Again, you always put God first sa kahit saang position ka man. No? Maybe you're gonna talk to a client, you're gonna talk to a friend. Always seek wisdom from the Lord. And pray that God will renew your heart and God will give you the wisdom and words to speak. No? Speak blessing to that person. Ayan, grabe. Sobrang ganda ng mga tinuro ni Pastor. Again, binabayaran to sa labas. Si Pastor, tinuro sa atin parang crash course. Ang galing So again, tama, hindi naman tayo may diploma, but sobrang gandang matutunan ng mga ganito. So, ito talaga yung mga babalik-balikan mong mga turo ni Pastor, 'di ba? Kasi hindi pwedeng puro advice ka lang, 'di ba? Kumbaga, sabi 'di ba, anong kasabihan na with age comes wisdom, no? Hindi. Dapat it's a combination of spiritual wisdom, community support, and professional guidance, no? So hindi pwedeng advice lang kasi makamundo yun Ikaw yun, experience mo yun. Did you consult the Bible? What the Bible is saying about that situation, di ba? So, hindi pwedeng, ako kasi napagdaanan ko yan, ganito ko siya ni-resolve. Ikaw, paano i-resolve ni God yun kung kasama siya? Di ba? So, again, kapag nagsisik ka ng advice, wag lang yung makamundong advice. Seek advice, first and foremost, kay God, di ba? And doon sa accountability partner mo, no? So, lalo na yung mga nagwa one-to-one dyan, mga accountability partners nyo na yun. Or yung community, no? Again, community of believers. Baka mamaya naman sabihin, ay, accountable ako kung kani-kanino ka naman. So, mahalaga, believer din yung accountability partner. No? Ayan. So, may mga takeaways pa ba tayo? May mga gusto ba mag-share ng takeaway? Meron ba? Gusto magsabi? Matak sa kanya, naliwanagan siya, na-enlighten siya. Meron ba? Going once. Going twice. Wale. Ayan na. Okay, sige, no? So, Pastor Ralph for our closing prayer. Now, let me lead you to closing prayer. Pray with me. Father in heaven, thank you for loving us. Thank you for sending your Son, Jesus Christ, to die for us on our behalf on the cross to save us and also to make us your servants
here on earth. And while waiting for your second coming, Lord, empower us to also carry the burdens of other people. Empower us to guide others with the wisdom that comes from you. Empower us to be a good listener. Empower us to be an effective counselor to others in the power of the Holy Spirit. Lord, may what we have learned tonight will be applied every day in our lives through the help of the Holy Spirit. As we walk by faith and with obedient heart, we will continue to make disciples. Yes, Lord, hindi po madali tumulong sa ibang tao dahil kami mismo mayroon ding pinagdadaanan. But God, you have promised to be with us and you will do miraculous things even in mere listening lang, showing our sincere love to others. Lord, use us, lead us, and teach us to always rely on you as we also help others for your glory. Now, may the Father, the Son, and the Holy Spirit bless you and empower you to make disciples, to be an effective counselor to others, to be a Christ-like coach to others, a Christ-like mentor to others. May the Triune God empower you to be a blessing to many others. In Jesus' name, amen and amen. Good evening sa lahat, and God bless you. Thank you, Lord. You know, Thank you po pa. picture tayo. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much, guys. God bless. Thank you, Jacob.